At kung nakaraan, mga kapatid, kung naalala ninyo, ay isa sa mga nabigyan nating pansin noon ay yung mga hindrances, yung mga balakid o mga humahadlang sa atin. At maaring tayo ay pareho, no, ng mga kadahilanan. Dahil bilang mga mananampalataya, ay dinaanan natin lahat yan, no? Yung struggle na yan na pagdating sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, ay number one talaga nating kalaban dyan ay ang ating sarili. So, sabi natin nung nakalaan ay nahihiya, yun sa mga hadlang, no? Natatakot at kawalan ng kaalaman, no? Sa salita ng Diyos. At sabi rin natin nung nakaraan ay isa diyan ay ang pagiging makasarili ng tao. No? And then isa pang nabanggit natin nung nakaraan ay yung katamaran. No? Katamaran. At ganoon din ang kawalan ng malasakit sa iba. So ilan lamang po yan mga kapatid na kadahilanan kung bakit hindi tayo nakapagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. At last Friday din mga kapatid ay sa face-to-face prayer meeting sa chapel ay napag-usapan namin, no, na ito mga nangyayaring ito sa atin ngayon, no, na hindi lang sa loob ng ating bansa, even sa labas ng ating bansa, ang mga manifestation, mga palatandaan na talagang ang Panginoon ay malapit na malapit nang dumating. At yung pong isa lang na halimbawa, yung isa lang na sinabi doon, yung lilindol sa iba't ibang mga dako, ay noon pa man nangyayari na yun at lalo na ngayon, no? Masyadong nagiging, ika nga, mas lalong nagiging intense. Imaginin mo, nagsimula sa Davao, di ba? Ay, nagsimula sa Cebu, tapos pumunta ng Davao, and then after a day, lumindol naman dito sa may bandang Luzon, sa may Sambales. At gano'n din, sabi nung iba, nakita ko sa Facebook, yung mga kakilala ko, sa Bulacan din daw naramdaman nila. No? So, itong mga ito ay sabihin nating wake up call ng Panginoon, no? Una sa mga hindi mananampalataya na magkaroon ng kamalayan sa Diyos at kamalayan tungkol sa buhay ng tao na hindi lang tayo dito nabubuhay, no? At sa akin, personal experience, 1991 ay naging wake up call po talaga yung napakalakas na lindol na nangyari noon. 1991, July din po iyon at 7.6 that time, no, naranasan ko. Ako po ay that time ay high schooler. Naging wake up call po sa akin yun at talagang yung takot ko, no, dahil nagkaroon ng malaking question mark sa akin. Apakalaking tanong na hindi ko mahanap ang sagot. Hindi ko mahanap ang kasagutan na kung ako yung mamamatay, saan ako pupunta? Wala akong katiyakan, no? Kaya nung panahon na yon, nagkaroon ako ng matinding trauma. Halos ilang araw o linggo ako nakakulong lang sa bahay dahil feeling ko parang laging lumilindol. Pero yun po yung naging pagkakataon na nung nagpaunlak muli ng Bible study yung aking mga kapatid kong babae sa bahay, eh doon na po, no, sinubukan ko na pong upuan yung Bible study at pakinggan. Doon ko nga po na-encounter na kahit ako'y makasalanan, Romans 5:8, ay pinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, binigay si Kristo kahit po sa makasalanan katulad ko, namatay para sa akin. So doon ko po na-realize na wala akong magagawa at kailangan ko talaga ang Panginoong Hesus. Kaya June 19, 1993 ay nagpasya po ako na kilalanin ang ating Panginoong Hesus. Tanggapin ang kanyang alok na kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, hindi lang sa mga hindi Kristiyano, wake up call yon mga kapatid. Even sa atin, bilang mga mananampalataya, ang nangyayaring ito. No? Gera, lindol, at iba't ibang mga kahirapan, krisis sa buhay, iyan po ay mga palatandaan na sinabi ng Panginoon. Pero hindi lang po yan wake up call sa mga hindi Kristiyano,
even sa atin bilang mga mananampalataya. No? Bagamat tayo tiyak na at alam na nating ligtas na, pero siyempre yung ating buhay at yung ating mga yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay kailangan nating gampanan, no? Inaatang po sa ating balikat, mga kapatid, ang mandato ng Panginoong Hesus na kung bakit tayo nag-e-exist dito ay sapagkat nais niya tayong maging ilaw at asin. Nais niya tayong maging witness, no? Tayong lahat ng mga tunay na sumampalataya kay Kristo ay walang ibang gagamitin ng Panginoon na magte-testify, magpapatotoo, kundi mga tunay na tumanggap. We cannot witness o hindi tayo makakapagbigay kung hindi tayo tumanggap. Kaya tayo lang yung may biglang mga tinanggap, no? Tayo yung mga tumanggap ng kaligtasan, ng buhay na wala hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang may case, no? May karapatan na magbahagi ng ebanghelyo. Di ba? Kaya yan sabi sa Romans chapter 10. Walang mangangaral kung hindi tayo na mga tunay na sumampalataya. Ngayon, tingnan natin, ilang ano lang to, no? Wag na po kayo mag-no dahil ipopost ko na lang to sa ating chat group. At doon po natin makikita yung itong mention ko ngayon, no? So yun po yung mga hindrances, yung mga nabanggit natin, no? 6 po iyon. Ngayon, ano mga kinakailangan? So pagbabalik-aral din po ito. Una, sabi nga natin, dapat siya mismo nakaranas ng kaligtasan at may katiyakan siya. Hindi siya pwedeng magkaloob sa iba, magbigay sa iba nang siya mismo ay hindi pa tumatanggap o hindi pa nakaranas. So maliwanag po yan. Dapat tayo muna ay merong katiyakan. Pangalawa, dapat meron tayong malinis na buhay. Tandaan natin. Bakit? Nagwi-witness tayo sa isang Diyos na malinis, sa isang Diyos na matuwid, sa isang Diyos na banal. No? At ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 21, ay gagamitin tayo ng Diyos kung tayo ay namumuhay, lumalayo sa kasamaan, at namumuhay sa katuwiran ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi nagkakasala kasi imposible yun, no? Na hindi ka magkasala. Pero yung tayo bilang mga tinawag, ibinukod ng Panginoon, dapat mamuhay tayo ayon sa katuwiran ng Diyos. At tayo, na sabi nga doon sa talinghaga ngayon sa 2 Timothy chapter 2, sa isang bahay, ang gagamitin ng may-ari, no, ng mga halimbawa kubyertos, ay hindi yung kung ano yung halimbawa kung gold nga siya, silver o kaya na mangyari sa kahoy o putik. Hindi doon sa class, hindi doon sa materyales kundi kung sino yung malinis. Kung sino ang malinis siyang gagamitin ng may-ari. So ganun po, ganun tayo nalintulad. Bilang mga manampalataya na tinawag tayo para gumawa ng mabuti, niligtas tayo para maglingkod, ay gagamitin tayo ng Diyos kung tayo po ay malinis. No? Lumalayo sa kasamaan, lumalayo sa gawa ng makasanlibutan at sinisikap nating mamuhay sa katuwiran ng Panginoon. Sabi, buhay natin ay gagamitin ng Panginoon. Magwi-witness tayo sa isang Diyos na matuwid, sa isang Diyos na malinis. Kaya naman ninanais din ng Panginoon sa kanyang mga gagamitin ay dapat maging malinis. Sabi nga, ang bawat nagsasabi, no, o nagpapahayag ng pangalan ng Panginoon ay lumalayo sa karumihan, lumalayo sa kasamaan. Yan po ang sabi din sa 2 Timothy. And then pangatlo, mga kapatid, dapat siya ay gumagawa ayon sa espiritu ng pag-ibig. Hindi dahil takot lang siya o dahil lang sa napipilitan, kundi gumagawa siya ayon sa espiritu ng pag-ibig. Yan po mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Kagaya ng halimbawa ng Apostol Pablo. Ang sabi niya doon, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak sa akin.
upang kanyang magawa ang kalooban ng Diyos. In spite ng kanyang mga, sabihin nating napakaraming dinaan ng obstacle, ang daming hirap at suffering, and yet, ang sabi niya, ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagtutulak sa akin upang gawin ang kalooban ng Diyos. So, importante po may tamang motibasyon, no? At yun po ay ang pag-ibig ni Kristo. Wala na po marahil na mas makapangyarihan pa kaysa sa pag-ibig, 'di ba? Hindi ang hiya, hindi ang takot, hindi yung parang nabibigatan ka lang, kundi mas makapangyarihan ang pag-ibig. Kagaya po ng tinalakay ng ating speaker noong Sunday, no? Pero ito yung love of Christ na naranasan, pinadama sa atin, ay tuloy po yung magmo-motivate, magpupus sa atin upang gawin ang ayon sa kanyang kalooban. At ang pagbabahagi ng ebanghelyo, ito po'y mandato at ito ay tiyak at siguradong sigurado tayo kapag ginagawa natin, aprobado tayo sa harapan ng Diyos. Kalooban to ng Diyos para sa atin bilang sumampalataya. And then, pangapat, ano pa kinakailangan na dapat taglayin ang isang magpapatotoo, isang magwi-witness sa Panginoong Hesus? Dapat meron siyang mabuti at tamang pagkaunawa sa Biblia, no? Alam niya, hindi mo kinakailangan nag-aral sa Bible, kailangan lang alam niya yung basic. Unang-una, yung kaligtasan, 'di ba? Kahit 2, 3 talata lang 'yan, pero mula yan sa salita ng Diyos, hindi po yan pwedeng pasibalian o hindi yan pwedeng baluktutin o kalabanin, no? Dahil salita yan ng Diyos. So at least alam natin kung paano ibahagi. Like for example, ang John 3:16, 'di ba? Alam nating ibahagi o kung hindi man John 3:16, ano man yung talatang ginamit sa inyo ng Diyos, no? Maaring karamihan sa atin John 3:16, pero tulad ko, ang aking ginamit sa akin talagang nag-strike sa puso ko ng usap ay yung Romans chapter 5 verse 8, no? Napaulit-ulit kong sinasabi, ang sabi doon na nangusap sa akin, datapwat pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin o para sa atin. So yun po yung nag-strike sa akin, no? Na yung takot ko sa kamatayan ay inalis ng Panginoon. At nasalamin ko yung sarili ko na kahit pala ako masama, kahit pala ako nagkasala sa harapan ng Diyos, mahal niya ako. At yung pagmamahal na yon ay dinemonstrate niya, dinemonstrate niya sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus na ibinigay ng Diyos ng buong puso para sa isang taong katulad ko. So kaya po, yun po yung bumasag, no, nung aking matigas na kalooban, ng aking matigas na puso. At yung aking madilim na kaisipan, bulag na matang espiritual, yun po yung nag-enlighten, yun po yung nagbigay ng paningin, no? Nagliwanag sa akin ang salitang iyon ng Panginoon. So kaya po tayo pa nagbabahagi, mga kapatid, make sure na ang salita ng Diyos yung ating ibinabahagi. Kasi yun po yung gagamitin ng Holy Spirit. Tandaan natin, ha? Bagamat meron tayong ika nga, binabahagi yung ating testimony, okay po yun. Pero ang gagamitin po talaga ng Holy Spirit ay ang salita ng Diyos, no? Para po sumbatan at liwanagan ang isip at puso ng taong makasalanan na kailangang magbalik loob sa Diyos. Walang ibang gagamitin ng Holy Spirit kundi ang kanyang salita, no? Ang salita ng Diyos. Kaya importante po na yun po yung ating gamit. Yun po yung ating ibinabahagi, no? Ang salita ng Diyos. At nandun sa salita ng Diyos, nakapaloob doon ang ebanghelyo. Ano ebanghelyo? Ito'y tungkol sa buhay at kamatayan ng Panginoong Hesukristo. And then, ayan, panglima, sorry, pang-apat pala, no? Nawala ako. Ayun, sorry. So yung kanina po ay meron siyang mabuti at tamang pagkaunawa
sa Biblia o sa salita ng Diyos. Hindi man po kabuuan, no? Pero at least yung basic, lalong-lalo na, sabi ko, yung talatang ginamit sa ng Diyos na nangusap sa iyo para ikaw ay maligtas. No? So yung pang-apat. And then panglima, iwasan po natin ang ayan, ang panlima po ay dapat siya ay mapanalanginin. No? Mapanalanginin. Ibig sabihin ng ating confident, ang ating tiwala ay hindi sa ating husay, hindi sa ating galing, hindi sa ating sarili, kundi dependent tayo sa Panginoon. Kaya importante po yan, kagaya ng halimbawa ni Paul sa Colossians chapter 4, verse 2 to 4. Sabi niya, mga kapatid, nagsusumamo siya na ipanalangin ninyo ako. Unang sabi niya, magsipag kayo sa panalangin. Huwag kayo magsasawa sa panalangin. Ipanalangin ninyo ako na masabi ko ng buong husay, ng buong linaw, ang ebanghelyo, ang mensaheng nagliligtas. Ikalawa, sabi niya, ipanalangin nyo rin yung aking mga babahaginan na maliwanagan, maunawaan nila ang salita ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. So yun po, napakahalaga ng prayer, no? Dahil spiritual ano po ito, no? Na laban, spiritual na gawain. So kailangan natin ng spiritual din, no? Na armor, kundi ang panalangin. Kasi ang kaaway, gumagawa yan. Para hadlangan ka, ikaw na magbabahagi, at saka yung babahaginan mo, gagawa siya ng buong puwersa niya para pigilan, hadlangan yan. No? Yung target nating tao na bahaginan, at saka ikaw na magbabahagi, target ka rin ng kaaway para ikaw ay hadlangan o pigilan. But, mga kapatid, merong binigay sa ating tool, ang ating sandata. Iyan ay ang pananalangin. At yan ay nagdidepende tayo sa Panginoon, hindi sa ating sariling kakayahan o sariling karunungan. And then pang-anim, makikita natin isa sa mga kinakailangan dapat taglay ng isang mga magpapatotoo sa Panginoong Hesus o magwi-witness sa Kanya ay dapat makita sa kanyang buhay na siya ay puspos ng Espiritu. Ito po yung nakita natin kay Peter, no, sa Acts chapter 4, Acts chapter 2 and then 4. Makikita natin doon na kahit hinuli sila at binabawalan ng gobyerno nung panahon na yon, sabi ni Pedro, buong tapang niyang sinagot. Sabi niya, kung nakalulugod sa Diyos na unahin o sundin namin kayo bago ang Diyos, igagawin namin. No? Ang totoo, kalooban ng Diyos yung ginagawa niya. At sa panahong iyon, siya ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. By the way, paano ba natin i-define yung filled with the Holy Spirit? Sa iyo pong pag-understanding, mga kapatid, sa inyo pong pagkaunawa, ano bang kahulugan pag sinabi ng isang Kristiyano ay puspos ng Espiritu, filled with the Holy Spirit? Ano pong understanding natin doon, mga kapatid? Pwede kayo magbigay ng inyong pagkaunawa. Babad po, babad. Puspos. Yes, Kuya JR? Babad sa salita ng Diyos. Yun, isa sa manifestation ng isang taong puspos ng Espiritu ng Diyos, no, ay talagang babad sa salita ng Diyos. At yung pamamalagi niya, tulad ng sinabi ni Jesus, di ba? Remain in me, remain in my word. So, sabihin sa kanyang whether sa kanyang panalita, mababanaag mo ang salita ng Diyos, kung paano siya mag-isip, magdesisyon, laging sangkot lagi ang salita ng Diyos. Yun ang nagmamaniobra, yung bang nababasa at naririnig na pag-aaralan niya mula sa salita ng Diyos. Tama yun, no? Sabi ng Panginoon, remain in my word. At sa ating mga pagkilos, paggalaw, ay meron laging malaking parte ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ano pa? Hindi old nature ang nangingibabaw. Ano yun? Nakalip.
May message po dito, basahin natin. Ang sabi po, may nag-message, basahin natin. Ito yung kasagutan niya. Sabi niya, hindi ang old nature ang nangingibabaw sa ugali o pamumuhay, kundi ang binagong pagkatao na. So, yung bagong pagkatao, ayan, lumalakad na sa bagong pagkatao, yung pag-uugali, no? Importante po iyon. At sabi nga, hayag sa Galatians ay inelaborate yan ni Paul, yung taong lumalakad sa laman, andun sinabi niya kung ano yun, no? Naninibugho, magagalitin, may nagkikimkim ng galit, sakim. Binanggit niya doon sa Galatians chapter 5. And then sinabi din niya, ang isang taong ang puspos ng Espiritu, yun, andun, nakikita yung bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, patience, self-control, kindness, goodness, and patience. Now, andun po yung mga bunga ng Espiritu. Yes, totoo po yun. No? Ano pa ang makikita natin ng isang manifestation? Kasi dito sa pang-anim natin ay kailangan taglayin ng isang magpapatotoo, magwi-witness para sa Panginoong Hesus ay dapat daw ay puspos ng Espiritu. Pwede ko rin idagdag dito, ay lumalayo siya sa kasalanan at lumalapit naman siya o lumalakad siya sa kabanalan. Di ba? So yung sabi dito kanina sa message natin sa chat, hindi na lumalakad sa old nature o sa laman, no? Hindi ang sarili ang binibigyang lugod, kundi ang tanging Panginoong Hesus ang siyang nalubigyan ng kaluwalhatian. Totoo po 'yun, no? Make sure, kagaya wag tayong tumulad dun sa mga taga-Pilipos, sabi ni Pablo, may mga Kristiyano na kaya lang lilingkod, kaya lang nakikipag-compete lang sa akin, gusto lang na tumanyag, gusto lang nilang ipahiya ako. So parang may kompetisyon, no? Sa panahon na yun ni Apostol Pablo. Pero sabi ni Paul, makikita natin yung kanyang pagiging selfless, no? Na hindi siya talaga makasarili. Sabi niya, de baliwala sa akin yung importante na ipapahayag si Kristo. So hindi siya nakikipagkompetensya. Bagamat yun daw nakita niya doon sa mga ilang kapatid sa Pilipos na kaya lang naglilingkod, kaya lang nangangaral, gusto lang ipahiya si Pablo, gusto makipagkompetensya sa kanya. Pero sabi niya doon sa huli, sa Philippians chapter 1, baliwala sa akin yun. Ang importante na ipapangaral si Kristo. So makikita natin doon na talagang hindi lumalakad sa laman si Apostol Paul, kundi ang Espiritu ng Diyos ang namamayani, nangingibabaw sa kanya. Hindi yung self, no? Selfless po siya nung panahong iyon. Nakikita natin. Ano pa? Meron pa ba? So yung mga nabanggit po na yan, mga kapatid, no? Ay marami po kasi yan. Di lang naman isa yung manifestation ng Kristiyanong puspos ng Espiritu. No? Pero ang malinaw doon, nakikita natin ang buhay ni Kristo sa kanya. Di ba? Of course, si Kristo, hindi siya lumalakad sa kasamaan, hindi siya makasarili, hindi mayabang. So, nakikita ang buhay ni Kristo at ang banal na Espiritu ang siyang napangyayari. Ang banal na Espiritu ang kumukontrol sa kanya. Lumalayo siya sa kasalanan at lumalapit siya sa Diyos at namumuhay, lumalakad sa makadiyos na pamumuhay. Yun po yung panganib. Dapat ay maging puspos siya ng banal na Espiritu. No? At panghuli, pangpito, dapat siyang magkaroon ng habag sa mga naliligaw na kaluluwa. At ito po ang halimbawa ng iniwan ng Panginoong Hesus. Sa Luke chapter, kung di ako nagkamali, Luke chapter 19, nung tinangisan po niya ang kanyang bayang Jerusalem. No? Sabi niya, kawawa sila.
Tinangisan po niya. Sabi ng Bible, tangis, hindi po simpleng parang na-emote lang, naiyak lang. Tumangis daw po siya. Sa Luke chapter 19 verse 41 to 44. Tinangisan niya sapagat ang bayang ito ay mga taong walang pananampalataya sa kanya. Alam niya kung anong kahihinatnan nila. Kaya gano'n na lang yung kanyang concern sa kanila, no? At yung kanyang passion, no? Yung kanyang compassion sa kanila, nahahabag siya sapagkat sila ay mapapahamak. So, napakaganda na magkaroon din tayo ng ganong klase ng puso tulad ng puso ng ating Panginoong Hesus na very compassionate, mahabagin, maawain. At doon sa kanyang iniwan na yun, halimbawa o modelo nung siya narito sa lupa. At bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, napakaganda na yun din po yung ating sikapin na gayahin, sikapin na gawin, mga kapatid, sa ating buhay. No? So, gaya ng sabi ko kanina, ito pong nangyayari sa atin ay wake-up call ng Panginoon. Samot-saring, hindi natin alam kung kailan at meron pa nga laging binabanggit ng PBOX, no? Na kung saan sinasabi nila na kapag tumama itong the big one, eh talagang ang prediction nila ay napakaraming taong mamamatay dito sa NCR. At yung mga tatamaan, tinatawag na fourth line, ay talagang walang sasantuhin kahit gaano katibay. Eh kapag nag-collapse ang lupa, eh talagang lalamunin ng lupa yung mga gusali kasama ng tao. So hindi pa natin to alam kung kailan. Pero napakaganda na ah, sundan natin yung payo din ng Apostol Pablo na redeeming the time. Samantalahin natin ang panahon at mga pagkakataon. No? Hindi natin alam kung kailan ito. At isa pa, hindi rin natin alam kung kailan mabubuhay yung ating mga mahal sa buhay. Kung hanggang kailan sila natin kasama, hanggang kailan natin sila pwedeng makausap. Hanggat ngayon nabuhay sila, mga kapatid. Una, sabi natin, ibabad natin sila sa panalangin. Iluhod talaga natin sila sa Panginoon. Iiyak natin sila sa Panginoon. At tulad natin na kinahabagan ng Diyos, sila man din ipag-pray natin na kahabagan din ng Diyos at maliwanagan ng kanilang isip at puso. Kailangan merong mag-share sa kanila. Kasi sabi nga ng Apostol Pablo sa Romans 10, paano silang makikinig kung wala namang mangangaral? At paano sila sasampalataya? Di ba? Kung wala naman silang napakinggan. So kailangan nating i-reach out sila. Kailangan natin silang bahaginan. Magsimula tayo, yung paraan na ginamit sa atin ng Diyos, doon po tayo magsimula. Anumang talata ang ginamit sa ng Diyos, ibahagi mo to sa mga kakilala, kapamilya, kaibigan, kamag-anak mo. Dahil hindi natin alam kung kailan, no? Kung kailan darating ang Panginoon, kung kailan babawian ng buhay yung ating mga relatives, mga kakilala, or kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Hindi natin alam, no? Hindi natin alam. Ang alam lang natin na tayo ngayon buhay, pero bukas wala tayong katiyakan. Kaya every opportunity, mga kapatid, samantalahin natin. Or di ba tayo maghintay, tayo na mismo ang first move, no? Ipinagpe-pray natin at in due time at tayo na ang mag-initiative na sila ay abutin, mag-initiative sa usapang espiritual, no? From practical to spiritual. Gamitin natin 'tong mga senaryo ngayon, no? Lindol, yang nangyayari na yan, mga delubyo, mga kalamidad. Gamitin natin yan na pwedeng diyan kayo magsisimula ng usapan. At sa habag at tulong ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sana mangusap din sa kanila at maliwanagan din ang kanilang isip at mga puso. So yung panghuli po mga kapatid, dapat meron siyang magkaroon ng habag sa mga
nangaliligaw na kaluluwa. Magkaroon tayo ng habag tulad ng Panginoong Hesus. Puso na katulad ng Panginoong Hesus. So mga kapatid, kamusta po ang lagay ng ating mga puso? Sino po ba at ano ang tinitibok ng ating mga puso sa mga sandaling ito? Kamusta po ang kondisyon ng ating mga puso? So sana po merong puwang sa ating mga puso ang malasakit para sa ating mga kakilala, kapamilya, kamag-anak, kaibigan, na kung saan sila man din ay makarinig mula sa atin ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Okay? So may tanong po ba? Meron po akong ibabahaging isang o dalawang talata. So bukod sa John 3:16, binabahagi natin. Meron po bang tanong o paglilinaw bago ko po i-share ito? At kayo na lang po ang papa-elaborate nito o pagyayamanin nyo. Pero meron tayong simpleng balangkas na makikita. Kuya David, pwedeng pakishare tong talata sa siner ko na yata. Sa Hebreo. Ayan, siner ko na po pala. Sorry. Hindi ko alam paano maipa-share dito. Ito, nasa KCBS Family Chat Group. I-share dito sa ano natin, sa Zoom. So, andito po sa KCBS, no? Ang talata pong i-share ko kung paano natin gagamitin ay Hebreo chapter 9, 27-28. Hebreo chapter 29 at chapter 9 verse 27-28. Yes, Kuya JR, pakibasa. Hello po kay Jun. May tanong Yes. lang po sana ako. Oh, sige, sige. Go ahead, Yung ano Kuya lang JR. po, Go ahead, bago tayo magpatuloy. yung tungkol po sa Romans 5:8. Kung paano po Sige, sige. masasagot ng maayos yung ano, yung about po sa nung tayo ay makasalanan pa. Yung sa dulo po. May binanggit po doon na ano, nang namatay Si si Christy Kristo para namatay sa dahil atin sa nung tayo atin. makasalanan pa. Kasi what if lang po, opo, ano po ba yung isasagot kapag tinanong po kung bakit Naputol, nung JR. Hindi ko halimbawa tinanong po naintindihan ng yung mga bata na tanong ko. siyempre yung mga bata po kasi ano po ano ko na lang po Kuya Jun, i-chat ko na lang po sa baba kasi medyo Sige, mahina po sige, sige. signal ko eh. Napuputol. Pag nagsasalita, hindi nabubuo yung word eh. So, i-text ni JR kung ano yung katanungan niya doon sa talata. Paano daw natin sasagutin yung ano nga bang word dyan. Sige, tayo natin po yung message ni Kuya JR. Kuya, anong Okay. Hebrews po yun? Hindi, ang tanong niya yung kanina yung kinote ko, yung ginamit sa akin, personal ko, yung Romans chapter 5 verse 8, yung tanong ni JR. Pero ngayon, yung isi-share ko, pagkatapos itong tanong ni JR, kung paano natin isi-share yung Hebreo 9, 27-28. Hintayin natin yung message ni Kuya JR. Pinagka sa mga tao, ano sila yun? Minsan. Na-send na ba Kuya JR? Tingnan natin kung nandito na. Hindi naman si Crystal na isa yung hindi. Wala pa. Rin ko rin darating. Hindi. Sige, Aldrin, nakita mo ba? Ito na pala. Yes Sige, po. teka, wait. Entertainin muna natin tong kay JR. Sinend niya na sa atin. Ito ang tanong ni JR. Tanong ko po about sa Romans 5:8, paano sasagutin yung tanong tungkol po sa nung tayo'y makasalanan pa? Nung tayo makasalanan pa, ibig sabihin, yun naman talaga ang original na ano natin di ba? Ibig sabihin, yung ating status sa harapan ng Diyos,
nung di pa tayo ligtas, di pa tayo sumasampalataya sa Panginoong Sa Hesus, muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa ngayon. kasalanan, kundi upang Oo, sa paningin ng Diyos, nung di pa tayo sumasampalataya, ayun ang paningin ng Diyos, makasalanan tayo at napipintong mapahamak sa impyerno kasi sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero, once ang isang tao makasalanan, nagsisi at sumampalataya kay Kristo, nagpaligtas sa Kanya, nanampalataya sa Ebanghelyo na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay, at sapat ang ginawa ni Kristo para siya maligtas. Sa paningin ng Diyos, ang isang taong sasampalataya ay napatawad na, nalinis na sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon, ang tingin sa Kanya ng Diyos, wala na siyang kasalanan. Bagamat, sa present time, nakakasala pa, nagagalit, naiinis, no? Minsan nakikipag-away. So bilang Kristiyano na sumampalataya na kay Kristo, hindi na i-charge yun. Hindi ka na papananagutin ng Diyos doon sa nagawa mong kasalanan na isip mo, nasabi mo, na kasalanan, ngayon ligtas ka na o ngayon Kristiyano ka na, hindi ka na pananagutin ng Diyos. Bakit? Kasi i-charge na kay Kristo lahat ng kasalanan mong nagawa, gagawin at magagawa pa. Naka-charge na lahat yun doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So Amen. yun po yun, no? So nagkakasala pa rin ngayon present. Pero sa mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos, ang isang tunay na sumampalataya, hindi na siya ibinibilang ng Diyos o hindi na siya papananagutin ng Diyos doon sa kanyang nagawang o mga nagawang kasalanan. Bakit? Dahil doon sa ang tinitignan ng Diyos Ama ay si Kristo. No? At kung sumampalataya ang isang tao kay Kristo at sa kanyang ginawa doon sa krus, iyon ang nakikita ng Diyos Ama. At bayad na siya sa kanyang pagkakasala from the past, present, and future. No? Ngayon, hindi tayo ni-encourage na okay lang pala, wala na pala, hindi na pala mapapasa impyerno. Yes, totoo. Pero hindi tayo ni-encourage ng Bible na magpatuloy, mamuhay sa kasalanan. Bakit? Kasi our Father is a loving Father, but also a disciplinarian Father, righteous Father. Di ba? So, didisiplinahin niya tayo. May pagwawasto siyang gagawin habang nandito tayo sa lupa. Di ba? At kapag talagang matigas ang ulo, kahit ligtas na, matigas ang ulo, ginagawa ng ating Panginoon, sabi ay, kinukuha na lang agad. Di ba? Ligtas ang kaluluwa pero kanyang katawan, madali napapaaga yung kanyang promotion o napapaaga yung kanyang kamatayan. Kasi hindi nagiging magandang patotoo. Kaya hindi tayo ni-encourage. Although hindi na mawawala kaligtasan. No? So I hope naintindihan ba, JR? Yes po, Kuya Jun. Thank you po. Sobrang linaw po. Ayan. So hindi na i-charge. No? But lagi nating sasabihin na kasi baka mamaya naman, lagi nating saluhin agad na although hindi na tayo pagbabayarin, ligtas na tayo magpakialam, pero hindi tayo ni-encourage ng salita ng Diyos. No? O ng Diyos mismo. Kasi loving Father siya, also righteous siya. Di ba? And disciplinarian siya. Kaya hindi tayo ni-encourage. Kaya ang pagtuturo ng Bible, mamuhay tayo sa makadiyos na pamumuhay dahil tayo ay sumampalataya na sa Panginoong Hesus. Yun ang beauty na nakadepende tayo kay Kristo at sa kanyang ginawa. Di ba? May katiyakan, firm. Kasi hindi nagbabago yung pangako, yung ginawa ni Kristo at yung kanyang salita. Eh kung tayo magme-maintain ng kaligtasan natin, pabago-bago. Di ba? Kung nakaraang linggo, okay ako, nabuhay ako ng matuwid, ng good boy. Eh, itong week na darating, hindi ako good boy. Eh, di paano yun? Eh, kung tayo nag-maintain ng kaligtasan natin, pabago-bago. Di ba? Eh, paano kung datnang ka ng kamatayan na hindi ka good boy? Patay. Di ba? So, di ka ligtas. Pero salamat sa Diyos, hindi yun ang paraan niya. Ang paraan niya ay kay Kristo. Lahat ng nagtiwala, sumampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa, ay may katiyakan ng kaligtasan mula sa Panginoon. Amen. So ngayon, puntahan na natin dito mga kapatid, yung ating talata, lalo na sa panahon ngayon mga kapatid, no? Kahit nasa probinsya, pwede nating i-reach out at pwede kayong mag-video call, pwede kayong mag-Zoom o Messenger, kung meron kayong chat group na magkakamag-anak o kaya magkakabatch, pwedeng-pwede, no?
paano natin ibabahagi ang Hebreo 9 verse 27, 28? Aldrin, nakita mo ba? Andiyan ba? Pwedeng pakibasa. Hebreo Yes po. 9, 27, 28. Sige po, Hebrews 9 verse 27-28. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28. Gayon din naman, si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ngayon, paano natin ibabahagi itong Hebreo chapter 9 verse 27, 28? So, lalo na, halimbawa, ganito, may mga dilubyong nangyayari. De, siyempre, ang magiging paksaan yan tungkol sa kamatayan. Di ba? Tungkol sa buhay at kamatayan ang magiging paksa. Siguro kahit anong season nito, di ba? Kasi may araw-araw, sabi nga, may namamatay. No? Bawat segundo may namamatay. May pinapanganak, may namamatay. Di ba? Sa bawat segundo, may namamatay na isa at pinapanganak na 3. So kaya parami ng parami ang populasyon. Ngayon, paano natin ibabahagi ito? O dito, pinamagatan ko po ito na 4 undeniable realities. No? 4 na katotohanang hindi pwedeng pasinungalingan, hindi pwedeng tunay na mangyayari. 4 na katotohanan. Ano po yung una? Reality of death. Ang katotohanan ng kamatayan. May schedule talaga ng kamatayan. At pag binanggit ang kamatayan, mga kapatid, papaliwanag natin, sa Bible, no, ay meron pong tinatawag na kamatayang physical at meron ding kamatayang spiritual. Ito, yung physical, sinasabi dito sa Hebreo. Physical death. May limitasyon ito. Dahil sinabi ng Biblia, nagkaroon ng pagpasok ng kamatayan, nung pagpasok din ng kasalanan. Balik natin sa original, sa Eden, di ba? So, yung katotohanan ng kamatayan. Hindi natin yang pwedeng itatwa. Kundi, sabi ng Bible, sa alabok tayo nagmula, sa alabok din tayo babalik. Di ba? So, ang physical na ito ay may limitasyon. Mamamatay. Anumang ingat, anumang alaga ang gawin natin sa physical na ito, ang katotohanan ng kamatayan sasapit sa buhay ng tao. At pangalawa, reality of life after death. Ang katotohanan na merong buhay pagkatapos ng kamatayan. Sabi ng talata, paanong tinakda sa mga taong mamatay na minsan pagkatapos paghuhukom. So hindi po pala nagtatapos pag namatay, tapos na. Meron pa, next chapter, no? Pagkatapos tinakda sa mga taong mamatay ng minsan, physical death, and then there is merong kabila pa, no? Hindi po nagtatapos sa sementeryo, kundi there's a life after death. Merong buhay pagkatapos ng kamatayan. At yun po ay walang hanggan. Tandaan natin, yun po ay walang hanggan. So pag nagtanong siya, totoo, pag namatay dito, magputuloy pa sa kabilang buhay? Yes, no? Magtutuloy sa kabilang buhay ang buhay ng tao. Pag humingi siya ng halimbawa, anong katunayan diyan? Basahin mo yung Lucas 16. Ano yung nangyari ba sa Lucas 16, mga kapatid? Familiar ba tayo doon? Gamitin natin yung ginamit ng Panginoon. Katotohanan man yun o parable, the same meaning lang din yun, di ba? Yung mayaman at si Lazaro. Parable yun o yun ay true to life, hindi naman magbabago yung katotohanan nun. No? Pag sinabi kasing parable ay makalupang pangyayari na may makalangit na kahulugan. The same lang din yun. Di ba? So, yun ang pwede natin banggit. Pag nagtahanap siya ng pruweba o tanong, talaga, paano natin nalaman na mayroon pang buhay sa kabilang buhay?
Ito po, sabi ng Bible, makikita natin, sinabi ng Panginoong Hesus sa Lucas chapter 16. No? Na yung namatay na magkaiba ng uri ng buhay, estado sa buhay, yet parehas lang nilang naranasan ng kamatayan. Parehas silang nakaranas ng kamatayan. Kumakain ng masarap, kumakain ng mumulang o ng laglag lang, mga tira-tira. Parehas namatay. Tapos nung nandun na sila, nagpatuloy, no? May continuation yung buhay nila. Merong buhay pagkatapos ng kamatayan. Yun po yung ikalawa. Di ba? And then ayon din sa talata, ang sabi dito, after death, there is, ang sabi doon, judgment. No? Judgment. Reality of death after death. Merong kamatayan, pagkatapos ng kamatayan, merong kamatayan. Ano po yung kamatayan binabanggit dito? Yung binanggit sa una, sa Hebreo 27, physical. And then sinabing paghuhukom, no? Mapaliwanag natin sa kanila na tayo hukuman ng Diyos kung wala si Kristo sa ating buhay at dahil sa iyong nagawang kasalanan, huhukaman ka ng Diyos doon sa impyerno na kung saan hiwalay ka sa Kanya magpakailanman. Yun ang ibig sabihin ng death, no? Ikalawang kahulugan ng salitang death sa Bible. Physical, pagkahiwalay ng katawan sa kaluluwa. And then, isa pang ibig sabihin ng death ay pagkahiwalay natin sa Diyos na banal. Ang Diyos ay banal, nasa langit, at taong nagkasala ay mahihiwalay sa Kanya magpakailanman. Saan siya dadalhin? Doon sa impyerno. Ibig sabihin ng death doon, separation, pagkahiwalay. No? Kaya pagkatapos ng tao ay namatay sa pisika, wala siyang relasyon kay Kristo, mahihiwalay siya sa Diyos magpakailanman. Sundan po ba ninyo ako, mga kapatid? So pag natapos namatay ang pisikal at walang relasyon kay Kristo, hindi siya nagpaligtas kay Kristo, hindi siya sumampalataya, siya ay mahihiwalay sa Diyos magpakailanman. Saan po yun? Sabihin na, huwag tayo mahiyang banggitin. Doon po yun sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kailangan maunawaan, makita ng ating kinakausap, binabahaginan. Hindi natin sila tatakutin, pero yun ang realidad. Makita ng ating kinakausap na yung bunga ng kasalanan at kung anong magiging epekto kung babaliwalain nila si Kristo. Hindi lang mamamatay physical, sila ay mahihiwalay sa Diyos magpakailanman. Sapagkat ang Diyos ay banal at sila ay dadalhin ng Diyos dun sa lugar ng dagat-dagatang apoy. Walang iba kundi ang impyerno na siyang ikalawang kamatayan. So again, death, ibig sabihin ng death sa Bible, separation. No? Death, physical death, separation ng katawan at kaluluwa, physical death. And then yung spiritual death, pagkahiwalay natin, no? Pagkahiwalay ng taong nagkasala sa Diyos na banal. Saan dadalhin yung taong nagkasala na walang relasyon kay Kristo? Doon sa eternal punishment, sa impyerno. Hiwalay siya sa Diyos magpakailanman. Wala na pong pagkakataon sa kabilang buhay para mabago yung kanyang destinasyon o yung kanyang kinalalagyan. Wala na. Ngayon, babanggitin natin yon sa ating babahaginan. And then, pang-apat, mga kapatid, reality of salvation through Jesus Christ. Ang katotohanan na ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi doon sa talata, verse 28, minsan lamang naghandog si Kristo, no, ng kanyang sariling buhay. Ang sabi doon sa talata, upang linisin tayo sa ating mga kasalanan. At muli siyang paririto upang iligtas o kuhanin ang lahat na naghihintay sa Kanya. So dito makikita natin, mga kapatid, pang-apat, reality of salvation through our Lord Jesus Christ. Totoo, tiyak, sigurado ang kaligtasan kay Kristo.
Kaligtasan, mga kapatid, ulitin natin, no? Ako lagi ko itong nililinaw pag nagsishare ako sa patay man o sa isahan. Ang kaligtasang tinutukoy dito, hindi yung ligtas sa gutom, hindi ligtas sa sakuna, hindi ligtas sa sakit, sa kapisikal, kundi kaligtasan tinutukoy dito ay yung kaligtasan ng kaluluwang napipintong mapahamak sa impyerno at dadali ng Diyos doon sa langit. Dadali ng Diyos doon sa langit. At ililigtas siya mula sa parusa na walang hanggan doon sa impyerno. Ang kaligtasan ito ay espiritual, hindi po pisikal na kaligtasan. At pisikal, kasi sa second coming, yung mga sumampalataya kay Kristo, itong katawan natin ito, kasi may iwan dito, dadanas di pa ng tribulation. Sa atin naman, physical to. Pag aakyat sa atin ng gano'n, dadagitin tayo, lahat ng may iwan, parurusahan dito sa lupa for 7 years, pero lahat ng tunay na sumampalataya kay Kristo, iakyat sa langit, bibigyan ng katawang panlangit. Hindi na nabubulok, hindi na namamatay. So, kaya sa huli, babanggitin natin, mas mainam lang ipanganak ka ng 2 beses at 1 beses ka mamatay. Kesa naman mamatay ka ng 2 beses at 1 beses ka lang ipanganak. Ano ibig sabihin nito? Yung pinanganak pisikal, isang kapanganakan. Kapag nakilala mo si Kristo, tumanggap ka sa Kanya bilang Panginoon sa sarili mong tagapagligtas, ang tawag ng Bible, pinapanganak kang muli o nabuborn again ka. 2 beses yun. Pisikal at saka espiritual. Tapos pag namatay ka, dahil sa katandaan, sakit, tinatawag na kamatayan pisikal. 1 beses ka lang namatay. Pero malungkot, doon sa mga tatanggi sa alok na kaligtasan ni Kristo, makakaranas siya ng 2 beses na kamatayan at 1 beses na kapanganakan. Ano yung 2 beses na kamatayan? Una, pinanganak siya, physical, and then mamamatay siya sa kanyang katandaan o sa kanyang karamdaman, physical death. Pangalawa, pag namatay siyang wala kay Kristo, makakaranas din siya tinatawag na eternal separation doon sa impyerno. Kamatayang espiritual. Pagkahiwalay sa Diyos magpakailanman. Kaya much better na ipanganak tayo ng 2 beses at 1 beses mamatay. Kaysa naman 2 beses tayong mamatay at 1 beses lang tayong ipinanganak. So, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. And then, pwede nating i-challenge yung ating kinakausap, isahan man o marami sila. Ikaw, saan mo gustong gugulin ang iyong walang hanggang buhay? Saan mo gustong i-spend yung eternity mo? 2 lugar lang. Eternal death, eternal punishment sa impyerno, o eternal peace, eternal joy sa piling ng Diyos doon sa langit. Hayaan natin siya magpasya. Huwag natin siyang huwag tayong magdesisyon para sa kanya. Hayaan natin siya ang magdesisyon, no? At kung halimbawa, sige po, tanong, gusto ko po siyang tanggapin. So, halimbawa lang, gusto ko po siyang tanggapin, tapos nag-pray ka, sumunod siya. Huwag tayo magdideclare na, ayan dahil nag-pray ka na, kasabay ko, mula ngayon, ligtas ka na. Ang kilimit, tandaan mo yung lugar na to, yung panahon na to. Huwag po, hayaan mo siya ang yumakap, hayaan mo siya ang makarealize, no? After nyo mag-pray, balik ka sa kanya ng tanong. Ngayon, tatanungin kita, kung mamamatay ka ngayon, alam mo na kung saan ka pupunta? Pag sumagot siya ng yes, follow-upan mo. Alam ko na kung saan ako pupunta. Saan? Kung halimbawa, haharap ka sa Diyos, tatanungin ka niya sa kanyang, bago kanya papasukin sa langit. Tatanungin ka, bakit kita dapat papasukin sa aking kaharian? Doon mo abangan. Sasagot niya sa pangalawa. Sa una, kung sinabi yan, kung pag namatay ka, alam mo na kung saan pumunta? Alam ko na. Sa langit. Tapos follow-upan mo. Kung tatanungin ka ng Diyos, bago kanya papasukin doon, tatanungin ka, bakit kita dapat papasukin sa akin kaharian? Ano yung sasagot mo? Doon mo malalaman kung malinaw ba sa kanya yung tinanggap niya. Doon mo malalaman kung saan siya nakadepende, kung saan siya nananangan para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kay Kristo ba? O sa iba? O sa kanyang sarili? Doon mo madadiagnose yun. No?
doon sa pangalawang isasagot niya. Siyempre, of course, hindi mo siya sabi, diyan ka pala, matutulungan mo siya. No? Alam mo kung anong pwede mong i-supplement o anong mga pwede mo pang ituro sa mga susunod na pagkakataon o next meeting ninyo. Madadiagnose mo siya. Hanggang sa bandang huli, siya na mismo pagkaroon ng personal at sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu na enlighten siya at siya talaga ay tunay na magpasya at magpaligtas sa Panginoong Hesus. At hayaan natin na ang Banal na Espiritu ang kumilos sa kanyang puso at isipan at magliwanag sa kanya ang Ebanghelyo, ang ginawa ni Kristo. Okay? So, meron ba tayong katanungan o paglilinaw dito, mga kapatid? So, ito, 2 verse.